Tinawag na kasinungalingan ng isa sa mga Maleta Boys ang binitiwan nilang salaysay sa umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang panayam, git nito, tinakot daw sila ng pagsasampa ng patong-patong na kaso at pagkakakulong kung hindi sila pipirma sa affidavit. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda. Maraming beses pinanindigan ng mga nagpakilalang bodyguard at bagman ni former Congressman Zaldico ang kanilang mga testimonya na nakapag-deliver sila ng mali-maletang pera sa Pangulo at dating House Speaker. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin. May ilan kasing ulat na may mga Maleta Boys ang balak bawiin ang kanilang unang salaysay. Sa post ng political analyst na si Jess Falsis, isa sa mga Maleta Boys ang may bagong sinumpaang salaysay. Nakalagay sa dokumento, napilitan umano silang pumirma at magsabi ng mga hindi totoo sa kanilang affidavit. Isang nagpakilalang taga-ombudsman umano ang nag-utos sa kanila. Dagdag pa niya sa panibagong sinumpang salaysay, aminado siya na pumirma sa naunang dokumentong ipinasa pero puro kasinungalingan umano ito. Tinakot daw sila na sasampahan ng patong-patong na kaso at ikukulong kung hindi pipirma. Nangako rin daw ang tumatayong abogado nila na si Attorney Levy Baligod ng pera kung magiging tagumpay ang kanilang plano. Galing umano ang pondo kila former Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Nakatanggap naman daw sila ng kaunting panggastos pero bukod doon, wala na silang natanggap na pera. Naramdaman lang umano niya na pamumulitika ang kanilang paglabas dahil sa pamimilit nila Defensor, Marcoleta at Baligod na humarap sa media at sa Senado. Takot rin daw sila dahil alam nilang makapangyarihan ang kanilang kausap kaya napipilitan silang pumirma. Binanggit rin ito sa bagong salaysay na totoong nagtrabaho siya kay former Congressman Zaldico at sa pamilya nito bilang security noong 2023 hanggang 2025. Iniisip umano niya ang kalagayan at seguridad ng pamilya kaya niya isiniwalat ang totoo. Hindi na daw ikinagulat ng NBI ang pagbaliktad ng mga Maleta Boys dahil una pa lang baliko na ang mga salaysay nila. This is a validation of what the NBI, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI doon sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. So yan na nga ngayon. Hindi na natin alam kung alin yung totoo sa sinasabi nila. Para naman kay former Congressman Ace Barbers, importanteng susi para sa katotohanan kung magsasabi na ng katotohanan ang mga Maleta Boys. Si former Senator Antonio Trillanes naman na isa rin sa mga binanggit ng Maleta Boys, iuurong na umano ang kasong cyber libel sa mga bumaliktad at binawi ang kanilang salaysay. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.